Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Ay pumuli itutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Martes, August 13, 2024. Hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 1 hanggang 5, tatalo ng 10, tatalo ng talatang 12 hanggang 14. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga yon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Pansinin po ninyo yung talinghaga ng mga may nawawalang isang tupa sa buong kawan. Iniwan nga niya yung iba pero nanginginain. Ibig sabihin, abala sa pagkain, hindi ginutom at hinanap yung nawawala. At sabi sa ating binasa, higit niyang ikinagagalak na nasumpungan yung isang tupang kanyang nawawala. At alam naman natin na ang patalinghagang ito na pangungusap ng ating Panginoong Hesus ay ang tupay tumutukoy sa atin na marami sa ating naligaw na wala ngunit nasumpungan. At alam naman natin na sa langit ay nagbubunyi ang mga anghel kapag tayo ay nakabalik sa piling ng ating Panginoon. Isang katotohanan na gustong ipahayag sa atin ng Ebanghelyo: hahanapin tayo ng Diyos kapag tayo ay nawawala na. Lagi nating tandaan na dahil sa lubos na pag-ibig ng Diyos, tatagpuin niya tayo kung nasaan man tayo, at matapos niya tayong matagpuan, hindi niya tayo iiwan kung saan niya tayo nakita, ngunit dadalhin niya tayo pabalik sa kanyang piling. Ito yung kagandahan kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon. Hindi niya tayo tuluyang hahayaang mawala sa kanyang piling, sa kanyang paningin. Isang ginagamit natin sa panahon ng binyag ay ang puting damit. Ito po yung mga ginagawa ng ating mga pari. Ito ay sumisimbolo sa kalinisan ng dignidad na ibinibigay sa atin sa panahon ng binyag. Ang paanyaya sa atin ay panatilihin yung kalinisang ito, pero isang realidad sa buhay na marurumihan at marurumihan talaga tayo. Darating yung panahon sa buhay na tayo ay mawawala. Actually, hindi lang po mga pari, kahit ang ibang relihiyong Kristiyano, kapag may panahon ng pagbibinyag, mga puting damit talaga ang ginagamit, sumisimbolo ng kalinisan. Lagi nawa nating tandaan na hangad ng Diyos na linisin tayo upang tayo'y makabalik sa kanyang piling. Huwag tayong mahiyang magpahanap at magpalinis sa Diyos, dahil kahit paulit-ulit tayong marumihan at mawala, paulit-ulit din at hindi siya magsasawa na hanapin at linisin tayo. Maganda yung salitang ginamit dito, magpahanap. Bakit? Kasi 'di ba tayo ng mga bata mayroon pong larong tagu-taguan. Yung iba hindi nagpapahanap kasi nagtatago talaga. Yung iba umuuwi na eh. Hanapin mo na nga hanapin, hindi mo makita, yung pala nandun na sa kanila. O ayaw magpahanap eh. Ayaw mataya. Isulat at magplano ka ng panahon para ihayag ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Yun yung panahon ng pagpapahanap natin sa Panginoon. Magpahanap tayo at magpalinis sa Panginoon sa pamamagitan ng paglapit at pagtugon sa kanyang panawagan.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.